So kung pagka lumagpas yan ng 60, mga kababayan, ay talagang it's an indicator na talagang malala na yung lagay ng ating ekonomiya at hindi malabo na ma-breach yung 60 na yan at some point if magtuloy-tuloy itong issue, no? Itong nangyayaring kung if I may use the word kabulastugan, no, itong gobyerno ni Marcos Jr. At yung kanilang kahinaan sa pagkompronta sa issue ng graft and corruption sa ating bansa. Pero ang 58 peso na value po doon sa dolyar, Doc, malala na po yan. Tama ho ba? The graph doesn't lie. Kaya nga ito, natutuwa lang ako dito kay Attorney Claire Castro Kasi iba yung sinasabi niya sa datos. No? So, kumbaga yan, Attorney Claire Castro, sana nanonood ka nitong ating coverage dito sa SMNI. No? Kita natin yung mga datos. Mahirap nang i-spin yan ng ibang direksyon, Attorney Claire. The data clearly tells us, no, mga kababayan, including you, Attorney Claire Castro, I hope you're watching, na itong datos na to tells us that malala na yung sitwasyon ang palitan ng piso sa dolyar. Mga kababayan, the data that I'm showing you right now, just in the last 3 months alone, tells us that the Philippines economy is not in a good situation, not in a good shape. The house is on fire, mga kababayan. At nagbibigay na po ako ng warning, no, sa ating mga tao sa gobyerno, yung mga economic managers natin. Do something. No? Kasi kapag ito'y lumala ng lumala, baka mahirapan na po yung ating ekonomiya na makarecover. Parang ito yung nangyari noong 1980s, panahon ng tatay ni BBM, mga kababayan. Ano bang nakikita po ninyong epekto, implikasyon po nitong naging pahayag ni Senator Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa labas po ng ating bansa? Ano po ang tingin ng mga bansa sa atin ngayon na pagdating po sa ekonomiya? Alam mo kasi, Jade, no, itong revelasyon ni Senator Amy Marcos, meron na tayong ideya nito, no, nitong mga nagdaang taon. Kasi sa social media, kalat na yan, no, na di umano na ang ating Pangulo at yung kasama niya sa kanyang pamilya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So bagamat hindi pa nila yung inaamin, no, at walang direktang ebidensya, no, until recently, nito nga nagsalita si Senator Amy Marcos about her own personal knowledge. Kasi iba yung sinabi ni Senator Amy kasi siya mismo kapatid yan kapamilya yan, ano. Kumbaga, she has direct knowledge, first hand, no, nakita niya yan na nangyayari. So, ibig sabihin, if magkasalita ang isang kapamilya na siya mismo nakakita, napakabigat nun, mga kababayan. So, ang kinakailangan dito is the president should come out, no, and either he could dispute it by himself or he could undergo medical tests, kagaya yung tinatawag na hair follicle test, to prove once and for all na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi alam mo, Jade, the longer this drags on, no, the longer na tumatagal itong issue na ito, nagsasuffer hindi lang yung reputasyon ng ating bansa, kundi ang ating ekonomiya. Alam niyo, mga kababayan, sa international news, international media, nakarating na ito, no? Binabalita na ito na di umano ang ating Pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, yung mga protesta na nangyayari dyan sa bansa, na naaapektuhan na ang reputasyon, no, ng ating bansa, at syempre naaapektuhan din ito ang pananaw ng mga foreign investors in terms of kung mag-i-invest pa sila sa Pilipinas, mga kababayan. So, talagang merong real effects ito, Jade, at talagang ang kinakailangan dito ng ating Pangulo kung talaga bang siya talaga for transparency and accountability, kasi yun yung pinalalabas nila, no, na si Pangulong Marcos Jr. siya nagsiwalat, halimbawa nitong mga investigasyon, siya nagpasimula niyan, siya nagbukas niyan, yung nagsimula siya dun sa kanyang SONA, yung sinabi niyang mahiya naman kayo, no? So kung talagang gusto niyang mahiya naman, no, yung mga nagnanakaw sa gobyerno, he should lead by example and, tell the public na hindi ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang preba
ito ang hair follicle test para magpapatunay na totoo yung aking sinasabi. At hindi lang siya ang dapat mag-hair follicle test, kundi din yung kanyang mga kapamilya, no? Kasi may mga nagsasabi na pati yung mga personalities immediate sa kanya, no? Gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. So I think that family has to come clean. No, kung talagang mahal nilang bayan, no, dapat yan ang ginagawa nila. Opo. Maglabas sila ng hair follicle test. Doc, para na lang din malaman o maintindihan natin, no? Sa papaano pong paraan at nakikita po ninyo yung nagiging epekto nitong malawakang korupsyon at bangayan sa politika sa ekonomiya po ng ating bansa? Marami kasing channels yan, Jade. So unang-una, sa internal, no, sa domestic economy. Kung makikita nyo sa domestic economy, yung paglago ng ating ekonomiya naging matumal. No? Meron ako mga pinadalang slide dyan na maganda, sana maipakita natin yung datos. No? Pakita natin yung, kung naipadala dyan yung slide number 1. Ayan. So kung makikita nyo dyan, Jade, no, for 2025, halimbawa ang target ng Philippine Development Plan, dapat nasa pagitan tayo ngayon ng 6.5 to 8%. Yan ang dapat na paglago ng ekonomiya natin. On average ngayon, nasa 4.9% pa lang tayo. No? So makikita niyo dito mga kababayan yung epekto ng issue ng graft and corruption. Kasi nakaka-apekto ito mga kababayan sa pagkonsumo, no? Sa consumption spending, yung paggastos ng ating mga kababayan. Kasi marami dyan yung mga malalaking spenders, nag-aantay sila no? Nag-aantabay sila kung anong mangyayari dito sa mga corruption investigation. At makikita natin na because they're withholding spending, makikita mo na yung paglago ng ekonomiya natin nagsasuffer. Tingnan nyo sa slide number 2 mga kababayan. Kung sa slide number 2, nandyan yung lagay ng ating bansa kumpara sa ating mga kapitbahay. Third quarter po ng taon, dyan nangyari simula yung sa flood control corruption issue, no? Kung makikita ninyo, ang paglago ng ating ekonomiya, kulelat na tayo. Naungusan pa tayo ng Laos, ng Cambodia, mga kababayan. Ang Cambodia nasa 6% yung kanilang growth ng third quarter. Tayo ay nasa 4% lang. So, hindi lang sa spending nagkakaroon ng effects, mga kababayan. Kung hindi pati rin sa stock market. Tingnan natin sa slide number 3. Magbuhat nung pumutok yung issue ng flood control, makikita ninyo yung value ng Philippine Stock Exchange Index, no, ay bumaba na ito ng at least 5%, no, during that period, no. Bumulusok pababa, makikita niyo sa graph na nung pumutok yung issue, nakaapekto ito sa investor sentiment sa loob ng bansa through the PSEI, yung Stock Exchange Index natin. At syempre, yung mga investors, Jade, nag-aalangan din sila mag-invest dyan, ano, kasi hindi nila alam kung ano yung magiging kahihinatnan ng investigasyon, kung lalaba yung sitwasyon sa Pilipinas o magiging mas mabuti. There's a lot of uncertainty. So nagkakaroon ng hesitation to invest. At yung hesitation to invest na yan, nakakaroon ng impact sa ating exchange rate, sa Philippine Stock Exchange Index at sa exchange rate. Pakita natin yung slide number 4. Yung slide number 4, mga kababayan, nandyan yung ating palitan ng piso sa dolyar. Makikita nyo noong 2021, nasa around 48 pesos per $1 tayo. Ngayon, nasa 59 na. No? At baka umabot pa ito ng 60. There is a very good chance na malalagpasan nito yung 60 kapag hindi talaga naiayos ng ating gobyerno itong issue ng corruption. Kasi makikita nyo, yan na yung naging epekto. There's a hesitation of foreign investors and that affects the inflow of foreign currency in dollars na pumapasok sa ating bansa. No? So, yan ang nangyayari. And then pakita natin doon sa slide number, pass forward natin, slide number 6. Yung slide number 6, nandyan yung foreign direct investment, galing yan mismo sa Bangko Sentral, mga kababayan. Makikita natin sa datos na yan, from January to August this year, kukumpara natin yan from last year, ang foreign direct investment natin bumaba na ng nasa 23% ang ibinaba natin. Official numbers to, galing to mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung Doc, ito yung pumasok, Doc, na investment mismo sa bansa. Yeah, neto na yan, Jade. Yes. So yan yung pumasok. Kumbaga, binawas mo yung pumasok tsaka lumabas. No, kumbaga neto na yan.
So ibig sabihin kung bumaba yan, no? Ibig sabihin yan, there's really hesitation, no, from the external sector. Kumbaga sa labas ng ating ekonomiya, yan yung mga foreign investor na magtatayo sana ng planta, ng pabrika, makakalikha ng trabaho. You will see the hesitation kasi makikita mo, ang laki ng ibinaba, that is about 23%. Then that's substantial. Yung 23% na yan, hindi natin alam kung ilang libong trabaho ang nawala sa atin because of the decline in foreign direct investment. Madagdag ko lang. So dyan mo makikita, Jade. Prof, madagdag, Yes. Doc, madagdag ko lang, Prof. Doon ba sa investment na yan, karamihan galing yan sa Amerika, sa China? Aling bansa ho ba yung may mas malaking investment po sa atin so far sa ngayon? Okay, so ang mga malalaki mga sources ng FDI sa ating bansa is nandyan ang Singapore, nandyan ang Japan, nandyan ang South Korea, dati China but not anymore, at nandyan din ang Estados Unidos and some countries in Europe. Pero yung mga malalaki dyan is Singapore, nandyan ang Japan. So yan yung mga malalaking pinanggagalingan. So kumbaga makikita mo, Jade, that there's clearly hesitation on the part of foreign investors. At nakita natin yung epekto niyan sa ating exchange rate kasi doon papasok yan at magkakaroon din ito ng impact sa ating stock market. Now, puntahan natin saglit yung yung sa kaso ng palitan ng piso sa dolyar. Kapag lumala pa itong sitwasyon na ito at lumagpas na ng sa $60, 60 pesos per $1 ang palitan at pag bumulusok pa ito, makikita niyo mga kababayan na magiging epekto nito sa inflation. Kasi marami sa ating inaangkat pagkain, halimbawa, much of our food is imported, yung bigas in-import natin. We pay dollars kapag tayo nag-import. So kapag nawalan na ng balor, no? Nawalan, kumbaga, lumiit na yung balor ng ating ng piso, ang maidudulot nito, mga kababayan, inflation. Magmamahal po ang mga bilihin na ating inaangkat. At yan, ramdam kagad yan ng ating mga kababayan kasi lalo-lalo na yung mga mahihirap kasi much of their spending is on food. Kapag in-import yung food, tumaas ang palitan, bumulusok ang halaga ng piso, kawawa naman po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. No? So yan yung una. Jay, doon naman sa stock exchange, marami sa mga pension funds sa bansa ay nakakonekta sa ating stock market. So anong ibig sabihin ito? So halimbawa, kung kayo po ay pensioner ng SSS, kayo po ay pensioner ng GSIS, o kahit na yung mga private na mga pension fund, no? Kumaga kayo nabuhulog para sa inyong pensyon. Pagtanda ninyo, pag-retire ninyo, meron kayong makukuha. Nakakonekta po yan sa stock market. So ibig sabihin, kapag ang ating stock market bubulusok pababa, no? Ibig sabihin yan, mga kababayan, lumili din yung value ng mga ininvest dun sa mga pensyon na yan. So maapektuhan po kayo kapag kayo ay magpe-pension na. Ibig sabihin, lilit yung value ng investment. So mga kababayan, ang pinupunto ko dito is itong issue ng graft and corruption, no? Yung issue ng incompetence ng ating gobyerno to deal with this problem is already causing problems sa ating bansa. At kapag hindi ito na isaayos, lalala lang po naglalala ang sitwasyon, Jay. Yung fearless forecast po ninyo, Doc, kasi malapit na matapos ang 2025. Yung target ng gobyerno ay possible na hindi maabot po yun? Okay, balik tayo sa slide number 1. Makikita nyo doon. So, sa slide number 1, yung sa paglago ng ekonomiya, ang ating tinatarget is nasa somewhere between 6.5 and 8%, Jade. Ngayon pa lang, ang average natin nasa 4.9% na. So, hindi posible? So, kumbaga, wala. Hindi mo maabot yan. Hindi lang yung Jade, hindi lang yung target na yan. Yung sinasabi nilang upper middle income, goodbye na yun. Hindi na natin marireach yun sa ganyang klaseng performance ng ating ekonomiya. Baka next year or baka sa 2028. Baka hindi pa siguro, hindi pa tiyak yun. Kasi nakadepende yan talaga, Jade. Kung gaano kaseryoso itong gobyerno ni Marcos Jr., no, na komprontahin at harapin ang issue ng lumalalang graft and corruption sa Pilipinas. Opo. At yung dolyar at piso,
possible na tataas pa yung, hihina pa ang value ng piso po, Doc, bate po sa inyo pong forecast? Oo, hindi malabo na kasi ganito yan eh, ang halaga ng piso sa dolyar ay nakadepende yan sa demand at supply. Ang demand naman kasi, depende yan sa imports eh. So kung nag-import ka ng malaki, mataas ang demand. So given na yun sa atin. Ang issue dito is yung supply. So yung supply, nanggagaling yan sa mga foreign direct investors, sa mga remittances, dyan nanggagaling yan. And makikita natin na merong hesitation itong mga foreign investors no, na mamuhunan sa ating bansa. That contributes to the weakening of the peso. So, kumbaga, kapag ka nagtuloy-tuloy yung tong hesitation, no, nagpatuloy yung hesitation ng mga investors, no, tong foreign investors to be specific, na mamuhunan sa ating bansa, ay hindi malabo na ma-breach nito yung 60 pesos to $1 no, na palitan, na pinakamahinang halaga ng piso sa kasaysayan ng ating bansa. No, nakakalungkot po yan. Kasi isa yan sa mga indicators na hindi gumaganda na yung lagay ng ating ekonomiya, mga kababayan. No, kasi meron namang healthy level ng palitan. Eh. Hindi mo naman pwedeng gawing masyadong mababa yung palitan to the point na malulugi naman yung mga exporters mo. No, kasi pag masyadong malakas yung piso, Jade, nalulugi dyan yung mga exporters natin. Pero yun namang mga importers, kailangan din nating tingnan kasi nakaka-apekto ito sa inflation sa ating bansa. So kapag lumagpas yan ng 60, mga kababayan, ay talagang it's an indicator na talagang malala na yung lagay ng ating ekonomiya at hindi malabo na ma-breach yung 60 na yan at some point if magtuloy-tuloy itong issue, no, itong nangyayaring kung if I may use the word kabulastugan, no, itong gobyerno ni Marcos Jr. at yung kanilang kahinaan sa pagkompronta sa issue ng graft and corruption sa ating bansa. Pero ang 58 peso na value po doon sa dolyar, Doc, malala na po yan. Tama ho ba? The graph doesn't lie. Kaya nga ito, natutuwa lang ako dito kay Attorney Claire Castro eh. Kasi iba yung sinasabi niya sa datos. No? So, kumbaga yan, Attorney Claire Castro, sana nanonood ka nitong ating coverage dito sa SMNI. No? Kita natin yung mga datos. Mahirap nang i-spin yan ng ibang direksyon, Attorney Claire. The data clearly tells us, no, mga kababayan, including you, Attorney Claire Castro, I hope you're watching, na itong datos na to tells us that malala na yung sitwasyon ang palitan ng piso sa dolyar. No, and tingnan natin, no, nasa 58.9 yan today. No, ngayon ko lang yung kinuha. But there was a time, I think it was a few weeks ago, na lumagpas pa ng 59 yan. So hindi malabo na kapag ang sitwasyon sa Pilipinas ay lumala ng lumala, pati yung palitan na yan, it will go beyond 60 and that is bad news for importers kasi magmamahal yung importation cost at magkakaroon yan ng downstream effect sa inflation. No? Yung mga bigas na binibili natin, no, na imported, magmamahal yan. Yung produktong petrolyo na binibili natin para paandarin yung ating mga sasakyan, para paandarin yung ating mga industriya, magmamahal. That will create a negative or adverse effects sa ating ekonomiya through higher input prices and higher cost of production. Saan ipapasa yan? Kay consumer. So, I mean, ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. The house is on fire. No? Yan yung sinasabi, may kasabihan na yun eh. The house is on fire. And people like Attorney Claire Castro thinks that everything is still okay. Mga kababayan, the data that I'm showing you right now, just in the last 3 months alone, tells us that the Philippines economy is not in a good situation, not in a good shape. The house is on fire, mga kababayan. At nagbibigay na po ako ng warning, no, sa ating mga tao sa gobyerno, yung mga economic managers natin. Do something. No? Kasi kapag ito'y lumala ng lumala, baka mahirapan na po yung ating ekonomiya na makarecover. Parang ito yung nangyari noong 1980s, panahon ng tatay ni BBM, mga kababayan. Pero speaking of matatag, Doc, nanatili ho bang matatag pa rin ang ekonomiya as of now? Hindi pa tayo humahantong doon sa worst level po na sinasabi po ninyo?
I mean, let's look at slide number 2. Is that what you call matatag when you're growing 4% and countries like Cambodia, they're growing at, well, look at Cambodia growing at 6%. I mean, dapat yung Cambodia, mas maungusan pa natin yan. Look at Laos. Laos is growing at a faster rate than us. So, kumbaga, kita natin inflation, sinasabi nila is under control. Okay, mababa ang rate of inflation, ramdam ba ng tao? Hindi. Kasi incomes ng tao, mababa pa rin. So, ang exchange rate mo, humihina, no? Humihina ang piso, magkakaroon ng inflation yan at some point. Ang foreign investors mo, reluctant to invest. Ang composition ng labor mo, precarious, ibig sabihin, kung makikita natin yung composition ng mga manggagawa, napakaliit ng porsyento sa manufacturing. Probably next time, Jade, I will include a slide that shows the comparison between our ASEAN neighbors in terms of yung struktura ng kanilang labor market. Kasi makikita mo doon, na sa kaso ng Vietnam, malaking porsyento ng kanilang workers nasa manufacturing. Tayo maliit lang, ang dami sa agriculture. Mm-hmm. So kumbaga, if you were to look at yung struktura ng mga manggagawa, no, makikita mo na mahina yung pundasyon natin. We're para siyang house of cards, no, mahina yung pundasyon. Sa totoo lang, Jade, speaking of foundation, the Philippine economy stands on 3 pillars. Tatlo yan. Lagi ko sinasabi yan. Una is the domestic economy, domestic production. Ikalawa is tourism. And then ikatlo is the external, yung mga OFWs. So sa ngayon, given the very low rate of growth ng ating production, which is at 4%, medyo hindi na natin maasahan yung production, maliit lang. Yung namang turismo, kung makikita niyo yung tourism numbers natin, matumal pa sa matumal. No, yung numbers na na-recover na, hindi na natin na-recover hanggang sa ngayon, yung numbers na meron tayo, yung tourist arrivals before the pandemic. Yung mga kapitbahay natin, they were able to recover na and baka nahigitan pa nila, no, yung tourist arrivals nila kumpara nung before the pandemic. Tayo hindi pa natin nagagawa yun. So saan tayo umaasa sa OFWs, mga kababayan? And worse, dahil nga sa nangyayari sa ngayon sa ekonomiya, even yung mga OFW families, some of them are keeping, kumbaga nagsisave sila, Jay. Mm-hmm. Instead of spending, instead of saving, nag-wait and see muna sila kung anong magiging lagay ng ekonomiya. Kasi hindi natin alam yung mangyayari kinabukasan, hindi natin alam yung mangyayari in the next month. There's a lot of uncertainty going on in our economy. Kumbaga, yes. Yes, natanong ko yun, Doc, kasi nga yung sinasabi ng pamahalaan, particular ng DOF, Department of Finance, na nananatiling matatag ang ekonomiya. So ngayon, makikita natin kung kayo ang tatanungin bilang eksperto, ay iba pala sa sinasabi ng pamahalaan. So paano ngayon? Anong dapat pakinggan? Ano bang dapat gawin ng mamamayan? Alam nyo, babalik ako doon sa sinasabi ko kanina, Jay, the house is on fire. No? So kumbaga, everything is burning around you, and you're not noticing that everything is burning. You still pretend that walang sunog. No? Wala. Parang ganyan yung nangyayari, no, sa ating mga policy makers, no, sa ating mga taong gobyerno. I mean, the data doesn't lie. Okay? Pinakita ko na sa inyo how we are performing internally, no, kung nami-meet ba natin yung targets natin. Hindi. How are we compared sa ating mga kapitbahay? Kulela sa paglago ng ekonomiya. How is our stock market doing in the past few months? Bagsak ang stock market. You saw the data. The data again doesn't lie. Look at the exchange rates. No? I mean, nasa 59. Lumalala. No? Makikita ninyo yung foreign direct investment natin. Official numbers from the Bangko Sentral. They're on a decline. As I've said, the house is on fire. And our leaders should not pretend that everything is okay. Kasi the more that they pretend everything is okay, lalala lang yan ng lalala. Kasi ang mangyayari, yung intervention mo, hindi magiging effective. Kasi you see, sa policy making and policy implementation, Jade, para maging epektibo yung interventions mo, you have to acknowledge na talagang may nangyayari hindi maganda. Ngayon, if you're to create this aura or environment na sasabihin mo na wala, hindi naman malala itong nangyayari, yung mga klaseng policy interventions na gagawin mo, hindi magiging epektibo. No, so kumbaga, these people need to understand, and probably I suspect they do know, Jay. The thing is, gusto nilang mapalabas that everything is still well.
Hindi ba? Siyempre, pagka ikaw ay nasa posisyon na yan, you need to protect, no, your principal, no, which is Marcos Jr. So you just say that everything is okay, but probably in their offices, they are seeing the numbers that I'm seeing, that I'm showing you today. So, kumbaga, ang aking payo lang sa kanila is acknowledge that the house is on fire. And then you come up with policy solutions that are designed to mitigate itong nangyayari na ito for the case sa isang bahay na nasusunog. Kasi yun yung kailangan gawin dyan. They need to acknowledge that indeed there is a problem to begin with. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, yung issue naman po ng destabilisasyon. Alam natin, sa gitna ng korupsyon, maraming nananawagan ng pagpapa-resign ng kasalukuyang Pangulo. Pero ano bang pananaw ng mga negosyante dito? Lalo na, kayo mga ekonomista, pabor ho ba ito? Makakatulong ho ba ito? Itong mga ganitong mga issue na ito para masugpo itong korupsyon na? Now, as I've said, yung mga foreign direct investors, they are reluctant to invest kasi nga there's a lot of uncertainty dyan sa Pilipinas. And that uncertainty, saan ba nanggagaling yung uncertainty niyan? Galing kay Marcos Jr. mismo. Kasi kung may political will tayo, may political will si Marcos Jr., given the immense powers that the president has, he can change this overnight. You know, pauwiin si Saldico, no, arestuhin itong mga congressman o kung sino mang senador. I mean, they could have done that like really fast. But the thing is, for some reason, in my view, some people are being protected. So some people are being coddled. Some people are being hidden away. And these things, kapag nagsama-sama yan, ang perception yan sa labas is that, ay, hindi muna ako mag-i-invest sa Pilipinas kasi hindi natin alam kung anong mangyayari dito. And makita natin na nagmamanifest na yan dun sa foreign direct investment numbers. Kaya nga dun sa tanong mo, Jade, no, dun sa destabilization, Marcos Jr. himself is his own greatest destabilizer. No, siya mismo yung nagdi-destabilize sa sarili. At siya rin na nagdi-destabilize sa kanyang gobyerno. I don't like to say this, to be honest, but that's how I see it. I mean, sa kanya naman nagsimula yan eh. At ang maganda dyan, Jade, kung sa kanya nagsimula yan, dapat sa kanya rin natapos. No? So, ibig ko sabihin, he has the power, given all the immense powers of the presidency. And if he has the political will, hey, Mr. President, the time is now. No, use your powers, no, to fix this issue once and for all. Because as I've said, the longer that this drags on, the more negative impacts it will have in our economy. And mind you, some of these impacts might be either hard to reverse kapag ka napabayaan or it could be irreversible na. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Nabanggit mo nga po itong negative impacts at saka for sure yung data nyo po na inilabas kanina before pa ito sa naging pasabog ni Congressman Zaldico and ni Senadora Amy Marcos. So kumbaga ina-expect na natin yung trend nito sa hinaharap pa, Doc. That is absolutely correct, Admar. Because yung datos na pinakita natin kanina, ito before the Iglesia ni Cristo at rally. No? At this is before itong mga videos na inilabas ni former Congressman Zaldico. At ito before, obviously, before din ito dun sa yung speech ni Senator Amy Marcos about the alleged drug use of Marcos Jr. and people around him. So, kumbaga, if we go by trends, I mean, this will get worse, no? Kasi yung mangyayari niyan sa kaso ng foreign direct investors, they would be all the more reluctant to invest considering this new information that's coming in about the possible state of health of the president. It's about his mental well-being and his state of mind. I mean, if a country is being led by somebody with an unstable mind because of use of illegal drugs, then, that would really be bad for foreign investors. I mean, if I'm an investor, mag-invest ba ako sa isang bansa na yung leader, yung presidente, merong problema sa pag-iisip? Kasi, sabi ko nga sa iyo kanina, the presidency has immense powers. And just imagine if somebody with that state of mind is
has the capability to use those immense powers, oh my goodness, Admar, we're all in trouble. Hindi lang yung mga nasa Pilipinas, pati yung mga nasa labas din, yung mga investors. That's why, no surprise, they're reluctant in investing. Kaya nga, all of this, no, this series of events, kung makikita mo yung trend, I'm not surprised if soon the peso would reach 60, no, yung ating stock exchange, bababa pa ng bababa lalo. No? Makikita mo yung growth natin, bababa pa sa 4%. At hindi lang yun, yung foreign direct investment natin, mas lalo pang bababa ng bababa. Sabi ko nga kanina, Admar, it's the house on fire. No? And itong nangyari, itong sinabi ni Senator Amy, I think it added more fire, no, on a house that is already burning. Opo, kahit ba Doc na itong napag-uusapan natin na korupsyon ay dito pa lang ito sa flood control, ha? Halos karamihan talaga dito ay sa flood control. Kumbaga, wala itong direkta sa ating alam mo yung sa ekonomiya natin ng mga agency, DPWH na pa ito, Doc. Kumbaga, magiging sa kabuuan na ba ng pamahalaan madudungisan na kahit na flood control project anomaly pa lang ang nabubulgar dito? Alam mo, Admar, yung estado ng korupsyon sa ating bansa, it is well known. Simply because, if we go by, again, as an economist, I use data, backing up my claims. Kung makikita mo yung corruption perceptions index natin, palagi tayong mababa. No? So ibig sabihin, ang perception sa ating bansa ay talagang corrupt. Itong nangyayari ngayon sa kaso ng flood control, I think mas lalo pa nitong mapapalala yung perception. Here's why. Itong sa kaso ng flood control, mga kababayan, is just the tip of the iceberg. Just imagine, flood control pa lang yan. Wala pa yung mga ibang mga projects ng gobyerno, no, sa mga iba't ibang ahensya. Just DPWH alone. Wala pa tayo sa ibang ahensya. Just imagine, if not lumabas yan sa mga ibang ahensya. I mean, I'm just wondering, Admar, no? When all of this is said and done, pagka nagsimula na mag-prosecute, mag-file ng mga kaso, we would need a lot of prosecutors. We will need a lot of lawyers, a lot of judges, no, para mapabilis itong proseso ng hustisya sa ating bansa. Kasi alam mo, the more na tumatagal yung kaso ng prosecution, the more na nagkakaroon ng reputational effect sa isang bansa. Tumawad man sa kaso ng PIDA, it took more than 10 years bago nagkaroon ng paghatol dun sa mga personalidad. We don't know kung gaano katagal ito magiging pagdinig sa mga kaso related to flood control. Pero the thing is, the longer na tumatagal yung mga kaso na yan, the more na lumalala yung reputasyon ng ating bansa. So I think kailangan din gawin nila dyan is kailangan talaga may makulong, kailangan may accountable dyan as soon as possible. Kasi the more na tumatagal yan, our reputation really takes a hit. And of course, our reputation affects the decision of foreign investors. Opo, at sa tingin nga ng Estados Unidos, hindi nga itong korupsyon na ito ng DPWH ang kanilang, kumbaga, napuna. Iba pang ahensya ng gobyerno ito, yung Bureau of Customs po, Doc, doon sa latest nila na report na, kumbaga, kung meron silang ganitong klase ng mga information na nakukuha, malawak na ang nagiging korupsyon dito sa ating bansa. Hindi pa nga natatouch ngayon ang issue na yan, Doc, no? Unti-unti nang natatouch yung sa farm-to-market road, which is infra pa rin yan, no? Nababanggit yung iba pang mga sa mga kalsada, mga cat's eye, under pa rin sa DPWH, pero sa ibang mga ahensya, like dyan sa Bureau of Customs, sa BIR, sa iba pa, hindi pa nababanggit nga, Doc. Alam mo, Admar, it's good you brought this up. Take the case of agriculture as an example. If you remember, nagkaroon di ba ng issue about dun sa pagmamanipulate ng prices ng bigas, kumbaga bumababa na yung presyo sa pandaigdigang pamilihan, pero yung imported rice sa bansa hindi pa rin bumababa ang presyo. And then sabi nila, hahabulin nila yung mga smugglers, yung mga traders.
up to now, has there been any smuggler, any big-time trader, unscrupulous trader, pag hindi man lahat ng trader masama, ha? Yung mga unscrupulous lang, has there been any of these people na na-prosecute at napakulong? Nothing. Di ba? So, as I've said, yan sa flood control, tip of the iceberg yan. So, kapag ka nagsimula na yan, napakaraming ahensya ang dapat linisin, Admar. So, alam mo, sa totoo lang, based on sa aking mga pag-aaral, no? Based sa aking, as an economist, kung titingnan mo yan yung panahon or amount of time na kinakailangan para linisin yung ating gobyerno, Admar, I think it may take several administrations. No? I mean, Marcos Jr., 2.5 years na lang siya sa pwesto. I think he can do very little. Lame duck na yan si Marcos Jr. Yung paglilinis ng gobyerno, hindi lang siya whole of nation approach. Actually, I like it when people say it's a whole of nation approach because it's really true. It's a whole of nation approach. But then it's also multi-administration. So yung paglilinis ng gobyerno, dapat yan tuloy-tuloy. Yan naman na example, Admar, ha? Nung panahon ni FPRRD, di ba meron yung Presidential parang Corruption Commission, yung kay dating Secretary Belica. Meron yan siyang opisina dyan na they're in charge of fighting graft and corruption. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Yun yung una niyang ginurbor, yung agency na yun. So kumbaga, if we are really serious, in cleaning the government, dapat yung efforts mo to curb graft and corruption, continuing yan. Di ba nga pinangako ni Marcos Jr. during the campaign, pagpapatuloy niya yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, ni dating FPRRD. Anong ginawa niya? Unang-una niyang ginurbor yung Corruption Commission ni Secretary Belica. So, kumbaga, makikita mo kagad na hindi niya tinuloy. So, as I've said, para maging successful ang anti-corruption efforts ng isang gobyerno, whole of nation approach is not enough. You need to have multi-administration. Dapat yan, dapat pa nga dyan, intergenerational yan. Tuloy-tuloy yan across generations. Meron tayong presidente, pinutol yun. Kaya tamo, ito nangyari. Look at what happened. Opo. Doc, dito naman po sa possible effect, sa pagpapalit po ng mga opisyal, lalo na dun sa mga ahensya na nakatutok din sa atin pong ekonomiya. May epekto po ba yan? Kasi recently lang, yung DBM, pati yung sa Department of Finance, naging executive secretary, yung sa iba pa na nagkakaroon ng palitan. Makakaapekto po ba ito, Doc? For sure, yes. That shows yung weakness ni Marcos Jr. Yung weakness niya, nagmamanifest yan doon sa kanyang gabinete. Nagiging, weak yung gabinete. Kita mo may mga ibang portfolios dyan na ang dami ng ibang mga naging secretary. Sa kaso ng PCO, that is an example. And then now we have, of course, there's DepEd because of the rift between the Vice President and Marcos Jr., former Speaker Romualdez. And then now you have DBM, you have the Executive Secretary. How many Executive Secretaries has he had already? Right? So you will see na, sa kaso pa ng DPWH, of course. So maraming mga ahensya dyan na nagkakaroon ng balasahan. The frequent balasahan, so yung frequent shuffling of cabinets, indicate uncertainty. And that uncertainty feeds, again, into investor sentiment. Kasi kapag nagbabago ka ng liderato sa mga ahensya, siyempre nagkakaroon din ng pagbabago ng polisiya, nagkakaroon ng pagbabago ng approaches, and it adds to uncertainty. So lalong-lalo na sa kaso ng economic team. So for example, sa kaso ng Finance Department, so nagkaroon ng bagong Finance Secretary, that may affect, that may translate to investor sentiment sa DBM. So kumbaga, makikita natin na itong nangyayaring ito na balasahan sa gabinete, that is an indication of the weakness of the president. So yung kahinaan mo. And the weakness is showing. So, kasi kung matatag yan kung ano yung presidente natin, kumbaga firm, hindi mo makikitang ganyan ka-frequent ang
ang balasahan at mga. No? So kumbaga makikita natin na talagang there is something going on. So, as I've said, the house is on fire. If the house is not on fire, you won't see that kind of shuffling in the cabinet. And still they pretend, admire, that the house is not on fire, when in fact it is. Dito naman po sa pinagmamalaki ngayon ng ating gobyerno na meron pong inalis ang Estados Unidos na taripa, 19% na taripa ng ilang mga agri-products sa Pilipinas. Gaano naman po kalaki ito na maiaambag sa pagsigla ng ating ekonomiya o magdidepende pa rin ito sa volume ng ating ipapadala doon po sa ibayong dagat? Okay. So ang maganda yan doon sa mga sektor na nag-export papuntang Estados Unidos. So specific sectors dyan, yung sa kaso ng coconut, sa mga nag-export ng desiccated coconut, yung nag-export ng mga copra, yung mga coconut oil, okay sila dyan. Kasi malaking demand ang US in terms of coconut oils and extracts and products. Malaking demand yan. Pero Adma, may mas malaking sektor na hanggang sa ngayon, hindi natin alam kung ano mangyayari, which is yung electronics. Kasi yung electronic sector, Adma, hindi yan kasali dun sa zero reciprocal tariffs ng Estados Unidos. Nasa 19% pa rin yata, 19%. So, kumbaga, yan ang kailangan lakarin nila ng mabuti kasi ang daming manggagawa dyan, ang laking sektor din sa ating bansa. And in fact, that is the biggest among the different products na in-export natin pa US. That is the biggest, which is electronics. At hindi siya saklaw ng zero reciprocal tariffs. So that is still something to be negotiated. Now, insofar as yung mga prutas, kasi the usual sinasabi nila dyan, yung saging, yung mga mangga, look, marami tayong kababayan na nanonood na nasa Estados Unidos. Pumunta kayo sa inyong grocery, you will see where do the American economy gets their bananas. They get it from Latin America kasi yun ang malapit. So kumbaga sa kaso natin, bagamat welcome development ito dun sa mga nag-export ng prutas, pero hindi talaga sila dito makikinabang ng husto kasi may mas malapit na market na pinapubuhaan ang Estados Unidos. Now, anong dapat din gawin ng gobyerno? Well, we need to diversify our market. Adma, nabanggit mo nga kanina na kasi nga malaki yung volume of trade sa US, baka pwede tayo mag-explore din ng other markets. Di ba? China is just next door, the biggest market in the world. Inaaway natin ang China. Look at kung anong kinahinatnan ng ating bansa. We should explore other markets. Hindi lang tayo dapat mag-rely sa Estados Unidos. Hindi reliable na partner ang Estados Unidos, mga kababayan. They're not good. They're not a reliable partner. Kita mo na lang, Admar, itong nagkaroon ng mga dilubyo dyan sa Pilipinas. Ilang bagyo yung dumaan. Nasaan na yung mga EDCA sites? Where were the Americans? Were they helping? I mean, from what I knew, it was the Chinese who helped us first. Kagaya ng pandemic. It was the Chinese. Sila unang tumulong sa atin. So, kumbaga, the Americans are never a reliable partner. Manggagamit lang yan ng US. They're just gonna use the Philippines, mga kababayan. Kaya dapat ang gagawin dyan, mag-diversify tayo, maghanap tayo ng mga bagong partner para kung magkaroon man ng pagbabago sa pulisiya sa Estados Unidos, hindi tayo maaapektuhan ng sobra-sobra.